nag-expect talaga siya na dalawang sweldo sa pagiging police at pagiging general manager ng MMDA. Napakaswapang mo naman. Masyado ang swapang. Mamigay ka naman, no? Ibigay mo na yung 4-star doon sa magre-retire na. Mahiya ka naman. Pinagbigyan ka na nga kahit hindi ka karapat-dapat. Grabe naman yan. Hindi ka karapat-dapat maging PNP chief yan. Hindi talaga kasi marami pang PMAR na nakalinya Marami siyang binaypass na... Pero okay lang kasi nga naman ginawa niya lahat ng kahayupan na yan for that position. Binigay mo sa kanya. Tama nga naman. Jablo din nagbigay sa kanya yan. Natapos yung Blue Ribbon Committee noong si Zaldico supposedly magiging resource person nila. Zoom sana yon, pero biglang nagbago, hindi siya pinasampa, kaya nagsalita siya, naglabas siya ng ilang series of videos nung kanyang revelation. So naisip ng taong bayan noon na kaya siguro hindi na itinuloy yung Blue Ribbon Committee pansamantala or pinutol dahil hindi nila ine-expect yung pagbaliktad ni Zaldico. Ngayon, bumalik yung Blue Ribbon Committee, mga banateros. Kayo ba'y satisfied doon sa tinakbo ng hearing, yung excitement ng tao sa tagal na nagbakasyon yan? Actually, doon sa mga komentaryo sa vlog ko, talagang, kasi nahinto ito 2 buwan, 3 buwan ata. No? Basta 2025, biglang hininto yung BRC. Biglang yung investigasyon nawala. Tapos, nagmalaki sila na babalik na. Ang dami nila sinasabi na may intro pa sila na yung bahay ni dating speaker, ituturo na, ganyan-ganyan. Tapos pagdating doon sa walang yan niligaw. Kung saan-saan. Hindi nga, ang sabi nila, dapat, wag na sila magpresenta ng mga witnesses. Dapat mag-usap na lang si Marcoleta at saka si Lacson. Kasi tanong ni Marcoleta, si Lacson naman ang sumasagot So lalong disappointed yung taong bayan sa nangyayari ngayon. Alam nyo, excited sila. Kasi nga may mga bulong-bulungan na magkakaroon ng rigodon. Iyan na lang siguro ang inaantay ng taong bayan, mapalitan niyang Senate President. Kasi simula nung pumasok yan si Tito Soto, nagkaloko-loko na, naging noontime show tong So abangan natin, baka naman sakali, matapos na to, pumasok yung impeachment, palitan yung liderato, Pwede game ba over. yun? Papasok si Terry Ridon? Ano ko doon? Tagal na. Rigodon. Rigodon. Grabe Ang ka tagal nyo magano Bagal Ako nagot ko Hindi lang noon time show, meron pa silang bagong karakter na na-unlock. Yung si Teletubby. Kaya nga yung taong bayan, lalong nagdududa dahil sabi ni Lacson, hindi raw siya bakla. Pero yung ginagawa niya, di ba yung epal, alam ba, tatanungin kita, tas pasok ka ng pasok. Di ba? Medyo bading ang dating Ay, merong Parang siyang witness no? Siya ba yung witness? Ano rin yun? Kumalat din yung isang video na yun na tinatanong, kasi lumabas yung sinasabing magko-connecta kay Speaker Romualdez doon sa kanyang bahay sa Forbes. Alam naman na natin yun Di ba? Sinabi na nga, alam na nga natin na si Toby Chanco na nagsabi mismo, ang sinabi ng presidente sa kanyang pinsan, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto nyong maging pagmamay-ari? So, hindi ko maintindihan kung yung pumasok yung dalawang testigo at tinuturo si Diskaya na konektado doon sa bahay ni Roma. Alam naman na natin yun Di ba? Kaya nga nag-rally yung mga tao doon nung nakaraan nung tatandaan ninyo, nung dyan sa may Forbes Park. Makakasama na kayo, di ba? Kaya nga nag-rally doon dahil dyan Tsaka si Gutesa din sinasabi na itong bahay na to sa kanya, nagpupunta kami dyan, nagdi-deliver kami, nagbabagsak kami. So, hindi ko talaga magets kung anong relevance na itong dalawang ito dyan. Tapos, Hindi, ang relevance daw kasi noon, yung connection na link kay Diskaya. Okay. Okay. Pero, in reality, pampaligaw yun Kasi, mukhang hindi talaga kasama si Diskaya doon. Kasi deny ni Diskaya na Hindi niya nakilala. hindi niya kilala, hindi naman siya pumapasok doon. So parang nililigaw ni Lacson yung taong bayan para masabing, wala namang link between Diskaya and Romualdez. Parang yun ang purpose ng witness na naandun. So niligaw lang niya yung tao.
ang ano kasi dito, ang ginagawa nito ni Lacson, parang style ng pulis eh. Pulis nga siya, di ba? Yung ebidensya parang minamali niya para magduda ang tao na kasangkot si Romualdez. Pinangungunahan na lang niya. Yun ang sa tingin kong nangyayari. Oo, kasi yung yun nga, nag-trending din yung videos na kumalat na si Marcoleta nung in-interpellate niya yung dalawang testigo na yun. Hindi sumasagot yung dalawang testigo. Si Ping Lacson yung... Baka kasi mataranta eh. Siguro sinasalo niya, matataranta eh. Baka biglang ituro. Pero kung tama ako nang intindi, yung interview ni Marcoleta, Senator Marcoleta, yan ang sabi niya, ang purpose daw niya, parang ituro kay Diskaya na pag-aari niya yung sa Forbes. Ayun nga, para mailigaw. Kaya. Hindi, kasi yan si Lacson, dating content creator yan. Mahilig sa clickbait. Oh, yan. Hindi, totoo ha. Di ba? Lagi siya yung, merong witness. Hindi naman natuloy. Yung kay Zaldico. May ganito. Wala naman. Para lang ma-excite sa kanya yung tao, para lang interviewin siya. Kaya tuloy lalong tumitibay yung sinabi ni Miriam sa kanya eh. Nabayot siya eh. Kaya yung sa Blue Ribbon Committee, tingin ko, mas magandang nangyari yun eh. Kasi ngayon, litaw na si Soto at saka si Lacson ay tagapagtanggol talaga ni Martin Romualdez. Abogado. Abogado. Si Atty. Lacson. Romualdez at ni Lacson. Kasi pagpapunta na doon yung issue eh, talagang hinaharang niya. Hinaharang. Walang ebidensya na maglilink dito, maglilink dyan. Pero yung mga testigo, yun ang sinasabi. Hinaharang talaga niya. So pwede nating sabihin, ito talaga si Lacson at Soto, sinesave si Romualdez. Oo, yan nga purpose From the very beginning, parang ganun na nga eh. Oo, ito pa, 'di ba? Mainit na mainit si Bonoan, 'di ba? Tagal na wala. So bumalik. In-expect natin talagang gigisahin nila. Ang ginawa lang nitong Bonoan doon, nagsinungaling sinungaling ha. Oo, tapos hindi man na-contempt. 'Di ba? Siguro, bago yan umuwi dito, na-instruct na eh. Bakit tayo may taas yung mic? Takot ka sa mic? Sabi mo kasi, huwag yan. Araw takot sa mic kaya. Pero alam mo, ito si Bunuan, nagtaka nga ako eh. Actually, nung nakita ko yung pag-uwi niya, bakit ang lakas ng loob niya sa immigration. Parang kung ikaw, hindi ka na uwi eh. True. At tulad ni Zaldico. Pero nangyari, naabsuelto siya. Doon Naabot. Inabot Inabot na siya. Sumunod sa gusto, syempre. sa tindi ng daming korupsyon na nangyari sa panahon niya. Kasi, di ba, ang nangyari, Tingnan nyo, oversight lang daw siya, tinanggap ng mga senador yun eh. DPWH, lahat, kinulong. Yung mga district engineer. Tapos biglang si Bernardo, naging bayani pa. Yung Alcantara. Basta hindi niya tinuro si Mualdez at tinuro niya si Bong Revilla, naging bayani pa. Di ba? Tapos, yung secretary, tila walang pananagutan. Pero, ninakawan yung kanyang ahensya. Pinayagan niya, parang gano'n eh. Yun yung security guard Kunwari na nakawan yung bangko, yung binabantayan ng security guard. Yun, talagang harap siya sa matinding investigasyon, magiging suspect pa talaga siya. Baka inside job eh. Oo. Pero ito si Bonoan, malaya. Masaya. Bakit kaya? Tapos, Di tinuro yung mastermind. Oo. Pero may sinabi kasi si Senator Marcoleta dyan na itinuturo na nga yung OP. Tapos, hindi man lang ginisa, hindi dapat yun ang pinag-usapan eh. Kaya nga palayo eh. Dapat, eto na, tinuturo na yung dating speaker, tapos may question mark. Dapat doon na pumunta. Ay. Kulang pa din eh. Kulang na kulang eh. No? Kasi tinan mo may nakulong ng isang senador. Tapos, hanggang ngayon, ang Senado, ginigisa pa rin itong Yusek Bernardo. Paano hindi pa naman tapos yung investigasyon ng Senado, pero may nauna ng nakulong na senador. At sa nakikita natin, mukhang senador yung tinatarget talaga nila. Tandaan ninyo kasama pa dito sila Chis Escudero, Villanueva, si Jinggoy, si Grace Po, tsaka si Nancy Binay, nakasama dito. Kasama din si Angara. Pero nakakapagtaka talaga na isa lang yung nakakulong ngayon.
Kasi nga, wala silang makuha talagang mabigat na ebidensya doon sa iba. Dito, Yun ang oo. sinasabi. Wala rin namang ebidensya. Yun nga, wala ditong ebidensya, napag-initan lang, yung walang kasalanan, yun ang nakukulong. Yun ang nakulong. Yung umami na nag-aatis Disclaimer. Wala tayong sinasabi na si Senator Bong Revilla walang kasalanan. Walang kasalanan. So, So, kasi presumption of innocence. You're innocent until until proven guilty. guilty. Ang sinasabi natin dito, yun nga umamin na nag-aatin siya ng pera doon sa mga politiko. Bakit di siya nakakulong? Siya mismo yung naghahatid Ibig daming sabihin, pangalan. siya yung nagiging galamay. Siya yung, baka siya pa nga yung mastermind doon para maibigay doon sa politiko, para makagalaw siya ng maayos. Pero, naging state witness pa. Yun ang talagang napakalaking irregularity dito. Na ang dami mga pangalan na lumabas, pero isa pa lang yung pinupuntirya ngayon. Yes. Yung very vulnerable pa. Kasi, hindi ba, kung matatandaan natin, si Jinggoy at saka itong si Bong Revilla, nakasuhan doon sa PDAF scam. Although, yan po ay napawalang sala sila. Not Yes. guilty sila sa kaso na yan. Na-acquit sila dyan, kaya nga nakalabas, nanalo pa nga Pero would you think, or do you think, na kung ako, sangkot ako dito, marami, nagnakaw talaga ako. Hindi pa ba? Oo, susuko ba ako? Di ba? Yun yung unang-una mong gagawin Tama si Atong Ang, hindi pa nila makita, nawawala pa. Oo. Di ba? At yung kung sino-sino pa, yung mga akusado nitong mga nakaraang mga kaso, makikita natin na si Senator Bong, sumuko. Malinis ang konsensya. Sumuko. Ibig sabihin, Hindi natin sinasabing malinis ang konsensya. Sinasabi natin, sumuko. So para sa akin kasi, hindi ganito yung kung ikaw sa sarili mo, alam mong nagnakaw ka, hindi ka ganyan Hindi Magtatago ka, yun ang unang-unang mong gagawin Tama. katulad ng ginagawa lang Kaya nagtatago na sila Saldi ko, si Romualdez, Wow. hindi na natin nakikita. Oo. Di ba? Tama, kaya kuya, ikaw pa naman, naranasan mo na makulang, gagawin mo pa ngayon. Eksakto. Di ba? Kaya hindi ako naniniwala may kahala. Ako para sa alam naman. Kasi ako kapitlenyo rin ako. Ikaw, mas kilala mo yan. Ako, mas kilala ko yan Nakakasama ko yung mga pinili Ako kuya, kung may nakikita ako, kukwento ko sa'yo na masama sila Kasi wala Ang nakikita ako, puro proyekto. Ginagawa nila sa Cavite Kayong dalawa, tiga Cavite kayo. Tatlo kami, kasama si Ate. Tiga Diba? Cavite. Hindi kaya dahil doon sa history ni Senator Bong Revilla na nakulong na sa dati, so ginagamit ng dahilan yon dahil madali na nila mapapaniwala ang tao. Kasi may history, pwedeng ganun din. Ganun talaga yung ginawa nila. Kaya nga may sinabi kasi si dating DOJ Secretary, Boying Rimulya, na low-hanging fruit. Kumbaga, siya yung pinakamadaling pitasin. Oo. Kasi nga, vulnerable sila for public, kumbaga, yung negative public opinion. Yes. Parang ginagawa rin yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Tama. Na, syempre, siya ay taong simbahan, nangangaral siya, and then ano yung mga ibinabato sa kanyang mga Tama. mga kaso, mga bintang, hindi ba? Kuya, alam mo yung Yun yung tatatakin, parang ganun. Yes. Kuya, alam mo yung parang mag-grand opening ka bago mo malaking business. Ginawa nila parang pamikay. Parang ang pailit, di ba? Hindi, tsaka Ano yung ginawa nila yung balita noon, nung pagkakulong niya, talagang kaliwat kanan. Oo, Extravagant Grabe ang ng media, talagang... Exact. Pati detalyado, yung kulungan, sukat ng kulungan, yung anong Kaya- kakainin. So, linawin natin itong nakakabit din kay Senator Bong Revilla na inamin daw ni Senator Bong Revilla na si BP Sara Duterte. Yung kumakalat, fake news yan fake news Yung nakikita nyo sa Facebook na si Senator Bong Revilla daw umamin na ang mastermind daw sa pagnanakaw ay si BP Sara. Malabo. Nakakatawa nga Malabo kasi Wala wala pa siyang inaamin Wala kasi pa. kapag sinabi mo na si VP Sara siya ang pinuno nito, umamin ka na doon sa kasinungalingan mo or sa kasalanan. Okay. Walang inaamin. Actually, mayroon pa nga silang mga motion Yes, Kaya nga na-push back itong kanyang arraignment dahil mayroon silang mga legal remedies. So, ibig Yes. sabihin, hindi totoo yun. Alam mo talaga na ino-operate si Senator Bong kasi may mga ganong lumalabas na ito namang mga kasamahan natin dito sa Duterte, mga Share pa Duterte ng share supporter, share pa ng share. Siguro ito lang, public awareness lang. Huwag tayong basta-basta mag-share. Tsaka huwag tayong basta-basta naniniwala sa social media. Kailangan magsaliksik kayo, tingnan nyo, katulad nun. Yung kumakalat na picture na yon, merong
pangalan doon ng isang mainstream media. Tingnan nila sa mainstream media page na yun kung talaga bang pinost yun. Tama. Ako kuya, nililam ko eh. Nililam ko, wala naman. Diba? Kasi Tsaka- operate talaga, in-operate, coach. Tsaka alam nyo kung bakit? Bakit siyang target ngayon? Artiste. Yan. Kahit ikaw hindi ka mahilig sa politika, may engage ka eh. So kung meron kang gustong pagtakpan, easy target talaga si Senator dahil artista. So, tapos, pamilyang artista. Tapos, politiko pa. Sikat na politiko. Tapos, pamilyang politiko pa. So talagang pag-uusapan yan Luzon, Visayas, Mindanao. Kung ikaw nga vlogger, gusto mong kumita, malaki engagement nito eh. Kahit saan kang pumunta, pabor ka o hindi, banatan mo, may kita, kaya ganyan ang ginagawa, kaya gusto nila yan. Pansinin nyo, gatas na gatas ng media. Araw-araw. Hindi lang ito Araw-araw yan. Hindi lang ito, Coach Oli. Kaya ako naniniwala sa iyo na ito ay diversionary tactics lang para ma-divert yung attention natin sa ibang bagay. Siyempre binabalita ng lahat ng mainstream media eh. Merong isang post nung nakaraan na ibinalita rin lahat ng mainstream media itong kay Pastor Apollo yan, isa pa yan. na lumalabas na naman daw yung wanted daw siya sa Luma na FBI. yun. Lumang-luma na yun, mga kababayan. Actually, si Pastor Apollo Kibalilo, sumuko nga siya eh. Para harapin niya yung mga kaso niya dito. Paano mo sasabing wanted? Yes. Hindi ba? And lagi nga natin sinasabi na si Pastor, willing siyang harapin lahat ng kanyang mga kaso sa abroad. Lalong-lalo na sa Amerika. Pero kailangan dumaan lang sa tamang proseso ng extradition. Kailangan lang naman ganun. Wag lang talaga Ako nga, yung nagtaka rendition. nga ako eh. Ito, totoo ito. Kasi kayang-kaya ni Pastor na magtago. Di ba? Pero sumuko siya kasi gusto niyang harapin. Yes. Kayang-kaya niya magtago. Ang daming mag-aalok dyan. Ako, maraming kaibigan yan sa ibang bansa. Worldwide po ang KOJC. Kayang-kayang magtago niyan. Kayang makalabas niyan sa Pilipinas. Pero siya po ay humaharap dahil alam niyang siya ay inosente. Kaya ang mga kababayan, dapat kayo, pag-check nyo muna yung mga isinishare ninyo. Una, i-check ninyo kung shinare ba ng Banateros. Kasi pag chinek ng Yan, Banateros base yan, yan. matik yan na na legit yan. O, basta kinomentohan ng Banateros. Katulad gitong komento ni Boss Dada tungkol kay Kiko Barsaga na sinabi niya na parang nag-sorry daw si Kiko Barsaga. Noong una, hindi ko alam yun Akala ko nga fake news Pero dahil si Boss Dada ang nagsabi, legit yun. Yung nag-sorry si Kiko Barsaga at may sagot si Kiko Barsaga sa'yo. Oo. Anong sagot niya? Comment. Niya? Hindi ba alam? Hindi ko alam. Mag-comment kayo. Nag-comment sa'yo. sa'yo. Personal daw. Personal reasons. Tinulungan niya ang tatay ko dati. Patay tayo dyan. Okay man lang yun. I mean, katayo naman, nagre-react naman tayo sa lahat ng bagay. Ang sinasabi lang naman natin doon sa kanyang pag-apologize, gagamitin na yun sa kanya, against sa kanya, sa mga Tama, susunod tama. na mga expose niya. Nalaman na yung kahinaan niya eh. Oo. At saka, Yun lang naman. Although walang masama Agree ka doon? na yung sagot naman niya na natulungan yung tatay niya, yun ang problema. Yun. Ay, yung Oo, dito kasi yung Actually, medyo maraming nag-comment ng negative sa kanya na parang yan ang mali sa mga Pilipino, yung mga utang na loob sa mga Oo, yun politiko. ang maganda kasi si Pangulong Duterte. Yan yung yan yung ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte kaya nung siya'y tumatakbo, madaming gustong magpondo sa kanya. Tinanggihan niya lahat 'yan Yes. Kasi Oo, yun tinanggihan niya yan lahat. Kasi sabi niya, ayoko magkaroon, no strings attached, ayoko magkaroon ng utang na loob kahit kanino. Kasi ganun na mangyayari, katulad niyan. May utang na loob ka, bagamat gusto mong panindigan yung gusto mong sabihin, dahil may utang na loob kayo, medyo, magbaback out kong konti. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din, Ganun din. Maraming mga politiko daw ang gustong tumulong sa kanya pero hindi niya tinatanggap. Basta galing daw yan sa, galing sa taga-gobyerno. Halimbawa, ako senador, magbibigay ako sa iyo para tumulong ka, hindi na. Tinatanggihan daw niya yun kasi alam niya na pera yun ng gobyerno Kaya hindi niya tinatanggap yun. So ayaw ng utang ng loob netong magkaibigan na ito. And yun nga, yung sagot niya na may utang na loob or natulungan sila, yung taong bayan na bahalang mag-decide tungkol dyan. Pero sabi mo nga, Medyo hati Marami ang nagsabing bakit ganon. So, parang dahil ba, parang ang pinapahiwatig ng iba, dahil ba tumulong din financial sa ama mo, si Rason, kaya ganon. Siyempre, yun nga ang problema pagka ikaw ay nasa politika. Yung pag humingi ka ng tulong during the campaign,
pag may ginawang masama, tikob ang bibig mo. Actually, But in fairness, narinig ko yung interview niyan. Ang ano daw niya, yung kasi nirirespeto nung tatay niya, Yung eto si Rason. Andun ang problema. Kaya nga binanata ko to sa vlog ko, tapos sabi nung iba, huwag mo naman banatan si Kiko. Sabi ko, ang issue dito, wala namang masama mag-sorry, lahat naman tayo nagkakamali. So talaga magsosorry at pagkalalaki yung nagsosorry ka, pag mali. Pero magsosorry ka dahil May utang nirirespeto ng tatay mo, o patay ka. Dinimanda ka ulit ni Puno, ay kaibigan din ng tatay mo, mag-sorry ka, ilan niya magdidemanda sa'yo? Dami na. Lahat siya Dami kaibigan na. ng tatay mo. Si Eh, patay ka Valeriano, yung sa Maynila, nagdemanda rin sa kanya ng ano. Paano kung ang daming kaibigan ng tatay mo dahil politiko? Magsosorry ka at magsosorry dyan. Yan, Tapos tsaka ka ito na. pa, ang mawawala ng kredibilidad yung mga sasabihin niya in the future. Kung nga, bawiin niya ng babawiin, yung mga... Kaya nga alam nyo, nung una pa lang, di ba, napuna na ako dyan. Kasi nakita ko hilaw pa si si Barsaga, hilaw pa siya pagdating sa politika. Medyo, sorry for the term, pero yung balls niya medyo mahina pa. Hindi pa katulad ng ibang mga politiko. Mas hanga ako kay Libiste pa eh. Si Libiste, kahit kaibigan niya kahit yung nanay niya kaibigan, medyo pumipitik pa rin kahit papaano. Di ba? Sana lang, nakakamiss lang kasi, sa totoo lang nakakamiss ang Duterte brand of politics. Na, bigyan ko kayo ng halimbawa, si Baste. Si Mayor Baste, yung kumpare mo. Oh. Si Baste, kahit kalaban niya, kahit kakampi, pipitikin. Pag may mali, di ba? Yes. Yun ang doon ako nagulat nga ako, pinitik niya si Bongo, pinitik niya. Basta pag meron siyang nakita, wala siyang pakialam kahit kaibigan kita, kakampi kita, pipitik, sasabihan kita. Yun ang talagang sabi ko, yan diyan na iiba ang Duterte politician. Pag sinabi nila na ganito, kahit kaibigan pa nila, pipitikin nila. Walang utang na loob kasi. Parang banateros, no? Yun yung Pag totoo tama, kasi lang, palakpakan. ano Yun, mali, banatan, ano? Yun. Oo, kaya nga nitong nakaraan, hindi, kami talaga mga banateros, hindi ibig sabihin na binanatan namin or nag-react kami doon sa, halimbawa, isang post or isang picture, galit na tayo ron, hindi. Yes. Constructive criticism. Kaya nitong nakaraan, mainit din yung issue kay, kay Senator Robin Padilla nung kinakamayan niya si General Torre, all smiles sila pareho. Syempre tayo, nanggaling tayo sa KOJC. Yes. Oo. So, ano yun, parang personal talaga sa atin yung mga ginawang kasalanan ni General Torre sa KOJC. Natatandaan ninyo, nung pumasok si Senator Robin doon sa KOJC, hinarang sila doon sa doon sa supposedly pupunta sila sa basement para tingnan yung inuhukay. Hinarang sila. Niloko sila doon ni Torre. Tinakpan pa nga yun ng malambot na na semento Oh, yes. And then nung nagpunta si Senator Robin doon sa sa katedral, napaiyak siya, umiyak talaga siya, nakita ko dahil sabi niya walang simbahan ang dapat na babalahura ng ganito. Kasi winarak talaga yung simbahan. Grabe ang paglabag sa karapatang pangtao doon sa KOJC. Kaya ganun na lang ang galit namin, ako personal, kay General Torre. Kasi nakita ko kung ano yung mga kandemonyohan na ginawa niya doon Siyempre, si Senator Robin Padilla, kaibigan man natin yan, and suportado natin si Senator Robin Padilla sa lahat ng mga ng mga panukala niya, lahat ng ginagawa niya. Dito hindi tayo masyadong natuwa dito kasi nga it's as if you're shaking the hands of the devil Para sa akin kasi demonyo to. Hindi kaya niya dinuraan yung kamay niya muna. Sana nga ganun Oo, sana nga ganun O kaya umutot muna. Kasi tinan nyo, parang ang saya-saya nila. Bumabalik kasi sa akin Tsaka Yung hindi nangyari lang yung sa atin dun sa Davao, Hindi lang partner. yung kay Pastor Apollo Sigibulo pati yung kay PRRD. Yes, Kay oo. PRRD, kung gusto niya kalad ka rin si PRRD, nagkasagutan din siya noong nasa hearing, di ba? Oo, grabe So, galit yun. na galit. Isipin mo, di ba? Baka baka nagiging professional lang si Senator Robin Padilla. Wala namang ang problema doon You can always be professional. Pero natatandaan ko kasi si Inday Sara. Oo. Sinabi din sa kanya yan Noong doon tayo sa KOJC, sabi sa kanya, parang love your enemy. Ang sabi ni Inday Sara, I'm still not in that spiritual state para gawin yon. Hindi, alam mo, iba talaga ang Duterte. Iba. Paninindigan. Oo. ganun. Pagdating Ganun sa pagka sila, ayaw kanila. Sakto, ganun yun Pag Walang galit sila sa'yo, politika galit talaga. Walang BS. Iyon ang tama. Pag sinabing move on,
Wala na, move on kung move on. Wala nang ano. Ex ba ito pinag-uusapan Ano ba natin? yan? Iba na yan, iba na yan. May hugot Hindi ba pa pwede ba ano, Maghuling hirit man lang? Eh, O kasi kaya si yung ano, reminisce. Banat Bay, yung si, natatandaan mo si Inday Sara, okay pa sila ni BBM eh. Nandun sa, papaalis si BBM. Tapos lalapit sa kanya si Romualdez. Dahil alam niyang ginagawa sa akin kahayupan nito, umiwas siya. Yan. Hindi mo naman kailangang makipagplastikan kung Tama. talagang ayaw mo eh. Dapat yan. You're just being human. Isipin mo, kaibigan mo, kinidnap. Tatay mo pa, tatay Oo, mo. kama, di ba? Tatay mo o kaibigan mo, best friend mo, kinidnap. Kakain tayong dinner, okay lang? Kalokohan yan. Pero kuya, akala ko nga eh. Nakala ko yan eh. Akala ko magiging walang Carl Gomez part 2 eh. Di ba? Hindi pala eh. Pero ang ibig lang sabihin natin dito, wala naman perpekto. Oo naman. Okay naman si Senator Robin. Kaya lang, syempre, lahat naman tayo, including me, including us, lahat tayo nagkakamali. Oo. So, kino-call out lang natin. Pero marami siyang tayo na maganda. Dito Malas. lang, medyo nadulas siya. Pero tayo, pasalamat tayo ha. Siguro nga wala pa tayo dun sa ganong spiritual state para Oo. magpatawad sa mga kaaway, kalaban Tama, natin. tama. Because I remember nung nasa KOJC tayo, KOJ Siege, nung lumalabas yung mga pulis, nakikita natin yung mga taga KOJC niyayakap yung mga pulis eh. Kumbaga sila, andaan sila doon eh. Sabi ko, teka, 16 days, pinahirapan tayo nito kung ano-anong kahayupang ginawa sa atin ito. Pero, niyayakap. Tapos galit na galit ako noon, I remember. Sabi ko, wag mong yakapin yan. Ba't yun niyayakap? Niyayakap yung mga buwisit na yan eh. Pinahirapan tayo ng mga yan. Oh. Alam mo kung bakit? Nasa kaugalian ng mga Pilipino yan eh. Yan ang problema sa Pilipino. Please Yung magpatawad. Yan. mabilis magpatawad, mabilis makalimot. Kaya tinan ninyo, nanalo ito si Marcos si Junior. Hindi nakalimutan ba nila maraming pinahirapan yung tatay nito? Oo. Diba? Nakalimutan ba nila na sinipa nila ito si senior tapos biglang ipinasok si Jun. Ganyan eh. Hindi katulad sa Japan. Sa Japan talaga. Ito, hindi ho nagbibiro ah. Pag mali ka talaga, mali ka talaga. Pag sinabing bawal, bawal talaga. Hindi pa pwedeng pwede na to. Pakiusapan na natin. Ganito. Naranasan ko yan sa Japan many times. Pag sinabing bawal, bawal. Pag sinabing hindi ito tama, hindi tama. Sa atin kasi medyo may konting pakiusapan eh. Alam mo, sa akin, tama yung sinabi ni Banat Bay. Dapat, magpapatawad tayo. Sabi mo nga, love your enemy. Ako, naniniwala ako doon. Kaya lang, iba yung condemnation at saka kinukonsinti mo. Halimbawa, mahal mo, kaibigan mo, drug addict, mamahalin mo yon kasi kaibigan mo pa rin. Anak mo, addict, mamahalin mo pa rin yun. Pero hindi mo kukonsintihin. Sasabihin mo, pag mali, drugs yan, papatayin ka niyan. Dapat nililinyahan. Minsan dyan nagkakamali ang Kristiyano, hindi nila nililinyahan. Pag mali, mali. Love the sinner, hate the sin, but love the sinner. Mahalin mo yung tao, pero kailangan mo siyang kurikin dahil pag hinahayaan mo siya sa ganun, hindi mo siya mahal. Kinukonsent. Nililigtas mo yung sarili mo, ayaw mo lang ng conflict eh. Ang laki na ng pagbabago ni Coach Oli. So, Pwede ka na Coach Oli, maging yung pastor pag-move on na, move on Ano na. yung konsoli ha? Oo, move on na eh. Pagbabago nito eh. Kasi alam mo yung, ano yung term na tinatawag nila doon yung closure? Meron na ba? Maraming nabubuntis dyan. Meron na ba? May closure na ba? Yan ang tanong. Pero teka muna, pasalamatan natin, hindi si Torre ang PNP chief. Nung sumuko si Pastor si Apollo. si Revilla. Si Revilla, okay. Kasi kung siya ang PNP chief, sasabihin hindi yun sumuko, nahuli. Malamang. Oh, ganyan ang trabaho ni Torre. Malamang. Katulad nung ginawa kay Pastor Kibuloy. Sumuko naman yun eh. Pero credit grabber, mana sa amo niya, nagnakaw ng tulay. Siya rin, ninakaw niya yung yung credit. Pero speaking of kasi, hindi, balikan ko muna. Senator Robin, we have nothing against you. You should understand us kasi very personal talaga yung pinanggagalingan namin when it comes to General Torre. We despise the person talaga as in to the highest level. Satanas ang tingin talaga namin dito Yes. sa tao na to because walang matinong tao ang pwedeng sumira ng simbahan or banal na dako. Wala dapat. Pwede ganito, kunwari ikaw si Torre. Mahal kita, kaibigan. Pinapatawad kita. Pero yung ginawa mo, wag ka na ulit mangingidnap. Oo, Ha? yan. Huwag Pwede. mo nang babastusin ng kahit anong reliyon.
Kasi masama yun. Dapat, oh, Magbago ka na, sumuko ka sa batas at harapin mo. Sana Makulong ganun. ka sana. Kasi palagay Pero ko kung pinapatawad kita. Ganun. Oo, kung ganun ang Malay mo, sinabi, Oo. hindi sana nakangiting ganun eh. Si Torre, baka nakasimangot yun. Dapat mahalin ni Robin. Pero harapin niya yung batas. Oo. Tapos isang sampal na padakot, ganun, yung pakalmot para talagang... Si Sir Jack kaya anong sasabihin pag nakita si Torre? Ako sa Dore. Sige. Ako si Robin, ano? Ako. Tawag mo si Robin eh. Aman. General. Hindi ako makipagkamay para makipagkalipigan. Bawal magbura, Makipagkamay ako para ko sasabi na, Pulis! Pulis! Hindi na pulis na. Ano sagot ni Torre? Ano sabi ko? Ako sasagot ni Torre. Hindi kita maintindihan, gago. Ako lang yan ah! Yung kulang yan ah! Yung kulang yan! Iniinis ako! Pero yun Senator Robin, don't get us wrong. Pasensya na. O, mahal natin si Senator. Oo naman. Alam natin, makabayan, Duterte supporter yan. Mahal na mahal natin yan. Pero sa pagkakataon lang naman na ito. Yun lang. Yun lang. Kasi ang Banateros ganyan. Kahit na kaalyado ka, basta may nakita kaming mali, i-voice out natin yung, yung mali. Pero it doesn't mean na ayaw na natin doon sa tao. Tapos, hindi tayo ganun eh. O, walang personalan. O ano lang yan, constructive criticism. And speaking of General Torre, di ba, sabi mo nga, ano siya, PNP chief. Ilang araw lang yan, 80 days. 80 days yung ano nila, yung affair nila eh. Sa PNP chief, matapos niyang gawin lahat ng kadimonyoan sa PNP. Sinibak yan. After 80 Oo, days. pinloating yan. Kumbaga parang ano yan, parang multo yan, palutang-lutang. Ginamit lang talaga. Oo, so Ginamit 4-star lang general siya, yung si General Natates, hindi ma-promote or lagi siyang acting PNP chief. Ayaw Ano na bitawan yan? Magre-retire na yata yan this coming February. So in-offer sa kanya, nasa Japan tayo nun. Nung sinabi na in-offer sa kanya yung general manager, tinanggap naman ni Ogag, yung general manager. Pero, Siyempre, pag tinanggap mo yun, automatic. Wala ka na sa Wala ka na sa posisyon. Pero mahina talaga ang kokote na dito. Pinipirmahan eh. Oo, so ibig sabihin, ano yun, sumusweldo siya. Sumusweldo na siya dito sa MMDA, sumusweldo pa siya sa PNP. Walang yan, di ba? Ano yan? Pakaswapan Dapat may mo. kasong administribo yan. Kung sumusweldo siya sa parehas na posisyon. Anong masasabi mo dyan? Palagay ko kay Risa to nakikinig. Sa kay Risa to humingi ng payo dahil alam mo, kaibigan niya yan, di ba? Nag-attend pa nga siya dyan nung yung Dilawan. So, mukhang yan ang itutulak nila eh. Partner ni Risa. Ay ko nun, anak mo ano? Oo, totoo yan. Pero reaksyonan niyo muna yan. May susunod ako dyan. Sa akin, ito kung totoo man yun na Pero diba? W dyan eh. So, ibang klase talaga to si si General Torre, matigas ang mukha nito. Pero Pinip ako sa kanya. sige. Pinip ako sa kanya. Isang unos, gagawin na talaga eh. Kahit mahama Alam mo, gagawin ganyan talaga. Ganyan yung tanga. Ano ka naman yun? Kapitbahay namin tanga ganyan. O kahit alam niyang makakasakit sa kanya yung ipagagawa mo dahil tanga, gagawin niya. Ay, Ito, baka hindi mo alam, Sir Jack. Ang daming general na inopera na gawin yung gagawin niya. Tumanggi lahat. Siya lang ang... baka pangarap niya talaga maging general. Parang Pangarap pakonsuelo. niya maging general. Parang pakonsuelo sa kanya. Siguro hindi pa makamove on nung nililipat na siya sa MMDA. Kaya ayaw niya pa... Bagay sila ni Trillanes. Tuturo na naman sa iyo move on. Move on eh. Para ikaw kasi... Kaya ayaw niya pa ibigay. Kaya ayaw niya Pero pa ito siguro magulo. ibigay. Kaya dito mo makikita, magulo talaga administrasyon ni Bongbong. Di ba, reflection ito nung gaano kagulo ang leadership ni Bongbong. Kasi yung mga tao niya hindi nagkakasundo. Pati nga yung panga niya, hindi nagkakasundo. So magulo talaga. Yung panga, hindi nagkakasundo. Kaya nga, di ba, itong kay, yung sinabi ni Trillanes, na itong nakaraan lang, reaksyonan nyo naman. Kasi sabi niya, nananawagan siya na magkaisa ang pink, dilaw, ang pula, dahil para matalo daw si Inday Sara sa 2028. Manat ba? Aminado silang malakas talaga si VP Sara Duterte. Pero ang parang maimposible yan kasi si Ontiveros may pangarap paging presidente. Si Rimulya, Meron din, inulit na naman niya. O, di ba? Tapos, hindi naman kasundo ni Rimulya, pinagtitripan si Torre, na may plano rin sa national si Torre. So, tapos yung best friend pa nito ni Sir Jack, si Vice Ganda. Ay, ganon? Oo. Ay, Akala ko drip lang. hindi, pero may nagpupush sa kanya, tumakbong presidente. O kasi sinabi Ay, niya. kung gano'n, nanak ko na rin ako kasi
Ay, oo, gusto Kahit ko pa yan. paano, may nag-aralan naman tayo eh. Hindi naman nakatapos yun eh. Ay, grabe ah. Real talk lang ha. Di ba? Real talk? Hindi Di ba nakatapos nakatapos yun? Hindi nakatapos yun. Di ba tapos yun araw-araw? Ngayon eh. Hindi siya nakatapos. Alam ko yung story. So, Sino yun, pa? so Sino ibig pa? ko sabihin, ang dami nun eh. Paano mo pagsasama-samahin yun? Eh lahat yung mga yon sakim sa kapangyarihan. Lalong-lalo na si Ontiveros. So, ewan ko lang kung posible yung sinasabi ni Trillanes. Kasi si Trillanes, feeling niya kingmaker siya eh, no? Parang baliw, no? Baliw talaga yung mga ganyan, Tama ang Papansin eh, no? Kasi, ang taki mo, di ka nga manalo-nalo eh. Tapos, mag-suggest ka pa ng ganyan. Magpanalo ka muna, mayor ka, di ka pa manalo eh. Di Siya pa ba? talaga yung namumuno eh, no? Feeling Ano talaga eh. maniniwala kayo? Patronize sila ng ano eh, nila Atty. Palsis eh. Kasi Palsis, wala naman talaga sa ulog yun. Tapos inano pa, si Hedarian pa, sinabi pa na sila ang pag-asa ng bayan, Diyos mio. Oo. Sino Kasi yan? malaki yung pera doon. Hindi naman Talaga naman ba? nila gustong manalo. Alam nila hindi sila mananalo. Pero pag ikaw ang naging carrier ng isang kulay, paldo yan. Lalo na pag Pera yan. administration, Campaign funds, no? administration slate ka, naku, daking pera niyan. Kaya siguro, pabida-bida na silang lahat ngayon eh. Pumoporma na silang lahat eh. Naku, wala kayong pag-asa. Alam mo yung mga Pilipino sabog na eh. Kaya lang, nagtitimpi lang yan, pero sabog na talaga yan sa tindi ng kawalang niya ang ginawa ninyo sa Pilipinas. Sa tingin nyo, susuportahan pa yung i-endorse ni Marcos? Wala po yan. Nakikita naman natin sa survey eh. Kahit pag samasamahin yung mga ratings nila, hindi pa rin talaga umaabot. Tsaka nakikita natin, sila mismo nag-aaway eh. Parang hindi talaga sila magkakasundo. Malabo. Isipin mo, ikaw i-endorse. Matalo or matalo, panalo. Di ba? May pera eh. Di ba aling matalo? May pera naman. Oh. Baka gusto ni Trillanes na siyang maging House na yun. carrier. Oo, Para pumaldo na naman siya. Ganun. Pero ito mayroon pang isang issue. Pagdasal natin ang kaluluwa ay hindi pala ang kalusugan ng ating Grabe ka naman. mahal na presidente gawa ng sa sobrang busy daw niya ay nagkakasakit na diverticulitis. Uy. O sakit daw 'yan sa pouch ng kanyang bitoka dahil busy siya. Limaya yung malapit sa bulas ng puwet. Walang iya ka. Ay, pasintabi po sa mga Ako, kumakain. Hindi, kasi sakit man kumakain. to sa bitoka talaga. Siyempre yung bitoka yung dulo niyan, exit na yan eh. Hindi. Pag ang entrance niyan, dito, exit doon. Ano mo? Pero dapat exit lang yun ha. Wala dapat umi-entrance So, doon. kung ano yun, Pwedeng ha? baliktaran yun. Ano ba eh? Wala dapat entrance doon. Pag exit lang ha. Walang entrance. Wala ko alam dyan si ano. Paano Ito si yun? Boss Dada you are too big. Big. Hindi mo malaki to. Ang laki oh. Hindi naman ako naniniwala Tubig, eh. doon. Oy, hindi kami naniniwala. Naniniwala ba? Sabi lang kitang malaki ha. Wala, pumayat na ako eh. Pero Dahil puma- kay Doc pero Miguel malaki pa rin. Baker. Ayun. Ganun, sige. Again, sana yung mga kasama Lagyan ko yung... Hindi ako naniniwala dyan. Oo. Subukan mo ah. Yung mga kasamahan ko, papayatin Hindi mo ako naman. naniniwala dyan sa baker na Kaya, yun. Sige ko, kailangan mo Sige. Doc Miguel. Hindi ako banat ba yan? naniniwala dyan na nakakapait yan. Pero naniniwala ba kayo na si BBM sobrang sipag? Eh, sa sobrang sipag niya, halos di natin makita yung nagagawa niya. Yun na nga. Oo. Paano naging masipag to? Actually, kuya, ako naniniwala ako masipag eh. Kasi bago mag-eleksyon, maputi pa yan eh. Eh, Nung nanalo na sa guro, sa sobrang nagpapaaraw eh. Na may kulay at ay. Paano kung tinamad pa to? Masipag na yan. Ang tingnan nyo nangyayari sa Pilipinas. Pag tinamad to, gunawang Pilipinas. Yun na yun, yun na yung sipag na. ano nga natin eh. Hindi lahat ng pumapasok sa eskwelahan araw-araw. Matalino. Malino. Masipag tsaka matalino. Oo. Pero pumapasok sa eskwelahan, atol de Coach Oli, nanliligaw lang. Ayun. Ayun. Iba yan eh. Dati. Wag, hindi ganon. Exclusive ako hanggang college eh. So wala akong maliligawan doon. Kalakit nga pala to. Wala nga palang ano doon. Pero hanggang ngayon ba? Parang ngayon meron na yun. Meron na konti. Pati San Beda noon time ko, meron. ano pa rin. Pero hindi naman daw life-threatening yung yung sakit eh. Huwag kayong masyado excited. Wala naman excited. Wala naman yung gusto mawala siya. Hindi, tsaka wala namang may paki kung... Wala may pake. Nandyan siya wala rin naman eh. Nagpapaawa yan, Banat ba? Tingin mo. Ako, ayoko talaga siyang matigok ha. Gusto kong harapin niya, pagdusahan niya lahat ng kasalanan niya. Tama. Ayun talaga. Ayoko pa kasi
Pagka natigok siya, magpipiesta na sila ni Satanas dun. So, mas gusto ko pa munang medyo maparusahan siya dito sa mundo na to para panagutan niya lahat ng kalokohan niya. Again, I'm not saying na totally corrupt siya o siya yung mismong nagnakaw, pero yung pabayaan mo na nakawin ang pera namin, na supposedly you are the head of the executive, you execute laws na para proteksyonan ang mga Pilipino, ay hindi mo ginawa. Yun ang problema dun eh. Hindi mo pinoteksyonan ang mga Pilipino mula sa mga kawatan. At dahil doon, nagkautang-utang tayo. Sobrang laki na ng utang natin, kahit yung mga anak-anak natin, buti na lang wala akong anak, pero may utang na ngayon. Hindi pa sinisilang, may utang na. Imagine niyo yun. Dahil sa'yo, kapabayaan mo, hinayaan mo magdakaw mga kamag-anak mo at saka yung mga kaibigan mo. Kawawa naman ang Pilipinas. Oo. Wala naman Panagutan mo yan? Wala namang pinakitang di ba? Parang medical certificate. Wala. Sinabi lang, ganito, ganyan. Nakakapagpataka Kahit sino naman, wala namang magsasabi na may life-threatening disease siya eh. Kasi yung kapangyarihan, hawak niya eh. Naalala niyo pa ba yung kay DOJ Secretary Den Remulla? Oo, hindi na nilabas nagpapagamot na pala siya, may cancer na, pero di pa natin alam. Then, paglabas mo espiritu na. tapos inamin niya, nagka-cancer siya. Nung naka-recover, Paglabas konti. mukhang masamang espiritu na kagad. Akala ko. Magaling sila magsikreto eh. Mukhang Di ba? atay din, Sinekreto pero nila yung half sakit cook eh. Sinekreto nila yung sakit dati. Kasi di ba ang taba eh. Taba-taba pa. Tapos biglang nawala ng Lumabas. matagal. Paglabas mo kung masamang espiritu no. Tinitingnan ko kung nakakakbang. eh, no? Hindi gumagalaw ng Oo. hindi gumakbang. Walang yan. Pero matindi talaga, masamang damo eh. No? Tumaba. Pero ito dapat BP Sara, kung nasa dahig ka man, Egg. umuwi ka muna. Para sigurado lang tayo. Di ba? Napaka-importante na nandito muna si BP Sara ngayong buwan na to. Ayun Kung- yung sinasabi ni Manong Chabit na February. Oo, kasi alam mo na, the big medyo one. maraming ganap. Oo, Malay kailangan. mo, ayaw natin may masamang mangyari kay Presidente. Pero syempre, at least, kung meron man, kailangan agad. Mahirap. Baka mapasukan Tama, tayo hindi, eh. Tama, no? Halimbawa, Baka sumumpa si Torre. Hindi naman wag naman sana. Pero halimbawa, biglang huminto paghinga nito. Na tinamad na. Sa sobrang sipag, tinamad ng huminga. Biglang ayaw na. Gano'n, natulog. Ayoko na. Tanatamad na ako. Dapat andyan Si siya. BP nandun. Tapos siyempre, uwi yun. Oo. Biglang Harangan. bumagsak yung nung aeroplano, no? Oo naman. Tsaka maraming mangyayari. Ano dun eh, Baka harangan pa. Kidnapin. Harangan, pwede. Kidnapin. O kaya maninoy. Yeah, Yung nasa aeroplano, biglang, Oo. kasi kita mo naman, panay ang nila sa airport, may kapangyarihan sila sa airport. Yes. Nakaraan, si Pangulong Duterte na pasok na sa airport, bawal na bawal yun. Yung police, pumasok sa bawal yun. Pero, kita mo naman, nagawa nila. Kaya huwag kang magpakalayo-layo. BP Sara, medyo busy tayo. Naniniwala ba kayo na yan? Kasi tinan nyo, marami ng mga bali-balita before na na-hospital yan, di ba? May mga chopper, bumababa, code blue before. Hindi nila sinasabi bakit ngayon biglang inilabas nila na matigas lang yung kumain lang ako maraming saging, matigas lang, hindi ko maiire. Parang ganun lang, pero nilabas nila, no? I mean, nagpapaawa ba to? Anong saging kaya kinain nito? Ayun nga, hindi ko alam kung saba, lakatan, Ayun. lapundan. Baka imported. Imported na saging. Ang galing yung mga saging sa Brazil, ang lalaki. Ayun. Parang paa ng ng It's too sanggol. big. It's too big. Hindi, dapat nga, hospital na siya, di ba sabi nila? At nagpa-hair follicle na siya, sinabay na eh. Oo nga, no? Nandun na rin siya Nandun sa ka na hospital Ay, si Harold pala Duterte. Nagpa-hair follicle. Uy. Sa Duterte yan. Kayo, kailan kayo? Ayun na Magpapapractice. Isa yan sa mga panawagan. Pero kuya, nakakuha, kung mainit na ng pulsa ni Colonel Castro, parang AI, no? Yung init ng pulsa kanya ni... Ayun. Kasi Bumingiwi eh. Ay, oo Mga nga, ganun eh. hindi na may AI, ayun na no? nga ang problema Nakatapos natin. lang kumain. Humingiwi, wala siyang control. Yung utak niya, walang control sa panga niya. Paano niya makokontrol Pilipinas, no? Kung yung ngiwi nga niya, hindi niya makakontrol, no? Ayun ang hindi natin alam. Hindi, natawa nga ako sa video ni Boss Bay eh. At sama daw ng ugali ni Claire eh. Bakit? Kumakain pa eh, in-interview ka agad. Bumuya pa. Oo nga naman. Bastos eh. Pero grabe yung nila nun, ha? Talagang, sabi niya, Sir, ang sipag-sipag mo. Kaya ka nagkakasakit. Anong sabi ng doktor sa'yo? Nguya, Alam mo yung usapang lasing? Parang mga ugal. Di ba?
Nag-uusapang lasing, tas parang niloloko nila yung kasamahan nila. Uy, galing mo, pogi mo. Parang usapang lasing, tapos siya bumili ng alak. Kaya parang bolang-bola niya. no? Ibang klase talaga to si Auntie Claire. Ayan, kaya alam nyo, ito lagi lang yung babantayan yan si Marcos. Wag nyong lulubayan ha, kasi baka mamaya may mangyari diyan, hindi niya na mapanagutan yung kanyang mga kasalanan sa bayan. Ako, ayoko talaga na may mangyari sa kanya masama at sana talaga umabot sa korte siya. Yun lang. Tama. Parang kalaguman niya, no? Ang dami niyang kalakuan eh. Sayang naman. At ayoko rin takas siya ha, yung ginawa sa tatay niya. Ay, wag. Hindi na Ayoko uso din yun. Hindi Wag, kasi makukuha once yun. and for all dapat may mangyari sa kanila eh, na pananagutan. Pangalawa na to sa pamilya nila eh. Tama. Di ba? Nanagot ba yung pamilya nila noon kahit sobrang dami ng napatunayang pagnanakaw? Nanalo pa nga to eh. Ayun na nga eh. Tapos eto na naman, gusto na naman natin mag-disappear lang dahil ayaw na natin. Dapat panagutan na nila to. Tama. Sobra na ito. Kayo, yun lang. Kaya lang, yun ang sinasabi nila. Kapag tumagal pa to ng another 2 or 3 years sa posisyon, baka mas malaking damage pa sa Pilipinas ang gawin nito. So, Hanggang siguro- apo sa tuhod natin. Hindi, tsaka hindi mo na masisi, Coach Oli, mga banateros, yung taong bayan na bakit nagdadasal na sila ng ganun. Kasi yung sabi ko, yung Iba na kapitbahay ko oo. nagpalit yun eh. Akala niya, the end na eh. Pero it turned out, nagpalit yun eh. Hindi natuloy. So bakit ang tao nananalangin na mangyari to sa kanila? Masama eh. Sa totoo lang, masama naman na maghangad ng hindi maganda sa kapwa. Pero bakit ang majority ng mga Pilipino ganun? Ano sa tingin nyo? O kasi may Justice system. may kakilala din ako na ganyan. Yung sabi niya, binoto ko nga yan eh. Nagsisisi ako pero gusto ko na siyang mawala talaga. Ano na mamatay, no? Patay talaga. Hindi lang mawala sa posisyon. Di ba? Frustrated na Grabe. Concholi, no? Yung taong bayan dahil parang hindi sila nakakakuha ng hindi na sila nakakakuha ng hustisya sa dito sa atin, sa Pilipinas, gawa ng mga huwes, korte, di ba? Parang hopeless. Ang dami ng mga rallies nitong nakaraan. Nananawagan ka sa sundalo, nananawagan ka sa mga polis, wala namang ginagawa. So Yung sa korte kapatid, naman, nagsa- nakikita mo naman yung korte, parang Yung revelation wala ng kapatid, yung palang, na yun, Oo, palang bigat na rason na yun eh. Saka binigyan siya ng chance. Dahil iimbestigahan eh. So, nanood yung tao. Anong gagawin nitong mama na to? Anong gagawin nitong presidente? Nagtayo siya ng ICI. Walang nangyari. Yung sa kamera, inimbestigahan, hininto agad. Itong Blue Ribbon, binaboy. So, doon pa kaya frustrated na yung mga tao. Kasi nga, nagnakaw ka na, tapos mastermind ka, di umano, nag-imbestiga, wala din. So, ibig sabihin, hindi siya talaga seryoso, managot, yung dapat managot. Kaya, yung iba, hindi man natin kinukonsinte. Pero gusto, yun ang gusto eh. Alam mo, napaisip nga ako eh, yung sinasabi nila na yung war on drugs, mas madugo daw. Pero kung iisipin mo, mas madugo tong korupsyon na to. Kasi unti-unting pinapatay yung taong bayan eh. Hindi nga, Paano hindi eh? Kasi yung pagbaha na lang. Oo. 'Di ba? Grabe na yung mga namatay doon. Mas malala madugo to sa pa yung bilagid niya. Ayun nga. Oo nga no. O mas Tsaka madugo. yung war on drugs ni PRRD, marami mang namatay, for discussion purposes, marami mang namatay, yaan ang nagluklok kay PRRD. Yung war on drugs. Meron ba magluluklok kay BBM dahil sa ghost projects? Malayo, wala eh. Imposible, yan nga ikakalubog. At halimbawa, madagdagan ang buhay ni PRRD at uulitin niya yung war on drugs na yan, lalo pa siyang susuportahan. Ibig sabihin, tama yung ginagawa ni PRRD. Yes. Yung reklamo dyan sa war on drugs, kundi itong mga makakaliwa, itong mga peking human rights advocate, sila lang naman eh. Yung mga ayaw nito, pero majority talaga ng mga Pilipino, ako sa tuwing nagsumasakay ako ng Uber, taxi, here, and kung saan man ako nandito sa Pilipinas, lagi kong binibate yan eh. Yung masasabi mo, kuya, na sa war on drugs ni Pangulong Duterte, lahat sila pabor eh. Pabor. Lahat sila eh. Talagang ang nag-benefit talaga doon yung masa eh. Yes. Kasi ang dami talagang lulong nung panahon. Tandaan ninyo, napuno yung mga kulungan ng mga surrenderies eh. Pati Hindi ba? rehabilitation. Oo, so ang dami nag-surrender eh. Nakafocus lang sila doon sa mga namatay.
Pero sa pagganap sa tungkulin nito, ang mahirap nito, yung mga namatay ngayon, Oo. sa pagnanakaw eh. Correct. Hindi ba? Yung mga naman... Yung damage na pinag-uusapan natin kanina, yung 2 years pa na itatagal ni BBM dito sa Pilipinas, mas malala pa yan. Kasi eto, sa tingin ko, ang gagawin nila dito is sasanggain na lang nila sasanggain yung mga kritisismo, yung mga binabato sa kanila. Kasi ngayon, sobrang dami na talaga ng kasalanan na gawa nila sa Pilipinas. Yung 3 taon nga na wala silang problema Wala silang nagawa. Ngayon pa, napakaraming ibinabato sa kanila. So wala na talaga magagawa. Kundi sagutin ang sagutin yung mga akusasyon na binabato sa kanila at sanggain ang sanggain yung mga kritisismo na ibinabato ng mga Pilipino at ng mga kalaban nila sa politika. Grabe rin ang propaganda ngayon ng ni John Vic Remulla. Sabi Yes. niya, malinis na daw ang PNP. At lilinisin naman daw niya yung BFP. At bibigyan niyo ko ng pagkakataon, simula nung naging DILG ako, nakuha ko yung recipe. Alam na dyan ang gagawin. Oh, alam ko na gagawin sa Pilipinas. Kamusta yan sa Cavite? Sa amin, Anong ginawa naman sa well, Cavite? ang naalala Gusto ko... ayusin yung Pilipinas. Yung Cavite ba, naayos niyan? Hindi, siyempre hindi. Ako, to be honest lang ako ha. Huwag kayong magagalit sa akin, mga Remulla. Ang lumanak lang sa isip ko ha. Alam mo yung kolong-kolong na tricycle? Yung parang laylan? Oh. John Yung, Vic Remulla. Bukyo. Ang dami nun, di ba? Oo. yung ang tawag to, tok-tok. Ayun, Bukyo. ayun, tumalakaw na ko, yun lang. What ginawa Hindi. niyo yun? Sa kanya yung mga may mga ganun Alam mo, hanga din ako dyan kay, kay John Vic. Alam mo kung saan? Oh. Yung pag-announce niya na walang pasok. Ayun lang. Yun lang. Natatandaan ko sa kanya. Mag-announce na walang pasok. Maaga siya mag-announce Yun lang. Maaga magising. Ako, pag naka-announce yan, kunyari, walang pasok. Naman, maaga pa lang, naka-announce na siya. Umaaraw. Di ba? Lugit? Oo. Alam mo kung bakit mapagmahal yan sa mga estudyante. Oy, teka. Parang may alam ka. Sino mga estudyanteng... Lian. Basketball player? Ayun naman ako, alam ko may scholar siya. May mga scholar yan. Mga scholar. Ay, may nararamdaman yan si Ako? Oo. Medyo Dikit. medyo pantay pa lang nararamdaman ko yung kapatulan. Papitik pa lang. Pero sa Nilason, kumpirma ako. Kumado, no? 77%. Makinis, no? 77%. Kaya yung lima ang mga mamae nagpapaputok sa mukha. Oh. Nilason, ayoko na, makasuhan ako. Pero nararamdaman kong bakla ka. Yun lang yun. Nararamdaman kong bakla. Pero hindi. Krimen ba maging bakla? Hindi ko lang. Oh, hindi naman pala eh. Bakit ka Ay, Hindi yung kakasuhan? kutok sa kwet. Kakasukot yan. Walang iya kayo. Kahit tinig, no? Final message sa mga barateros. Ako na. Ikaw muna. Sana matapos na lahat ng mga kagaguhan ng mga gobyerno na to. Nung sila akong mamaster ko kaya na 2 years pa hintayin, sasalag na lang sila ng sasalag. Habang sumasalag sila, nauubusan tayo ng pera, nagbabayad tayo ng malaki utang ng Pilipinas. Kaya dapat ngayong buwan na lang, tapusin na yan Supportahan natin si Governor Cabot Simpson at ang kanyang mga kasama. Maganda yung ginagawa nila para sa bayan yan Sana matapos na kasi ayokong namalaki yung mga anak natin lahat, di ba? So, ayokong maranasan nila yung gulo, kahirapan. Ayokong magkaya tayo sa ibang bansa. Yun lang. Maraming salamat palagi, Banateros. Pastor Kubuloy, makikita pa tayo. See you soon, boss. Pastor, maraming salamat mo. Yan. Sa akin, wala naman akong iba sasabihin kundi doon sa mga nawawalan ng pag-asa kasi parang may mga tao na ayaw na manood ng balita kasi wala din doon nangyayari. So huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil habang may buhay, May argota. may argota. May Habang may pag-asa. Yun lang buhay, naman. may pagmamahal. Yun. Sige, Ano RJ. lang, tayo lang sa mga Pilipino, bantay-bantay lang tayo sa nangyayari sa gobyerno. At syempre, huwag kayong manood dun sa mga nag-aaway-away ng mga vloggers. Huwag niyong pansinin yun. Saan lang tayo? Focus lang. Focus lang. Coach Oli. Mga DDS, huwag tayong mag-aaway-aaway, ha? Move on na. Sa'yo mo, move on na. Pag move on na. Oo, wala nang sumbatan, no? Move on. Kasi Coach Oli, ano ba talaga? Bakit ba may hugot ka talaga? Oo. Banat Bay. O ayun na nga. So maraming salamat po sa inyo. Ako po si Banat Bay.
Dito nagtatapos ang episode ng Banateros at Vox Populi ngayong araw ng Sabado. Ang programang Daluyan ng Tunay na Boses ng Bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang sa SMNI. Vox Populi, Ang boses ng bayan.